So, grabe yung mga eksena. Intense na intense. Pero, patikim pa lang po yan. Pasilip pa po yan. Or pa lang yan. Dun sa mga aabangan nating kwento sa GMA Afternoon Prime. Once again, mark your calendars because House of Lies is premiering this January 19, Mondays to Fridays at 3:20 p.m. So, again, I'm requesting everybody, if you're posting on your social media accounts, which you should, please use our hashtag for this afternoon, hashtag House of Lies Grand MediaCon. Now we've seen the preview, we've introduced the cast, and the director, as promised, will proceed with our Q&A with a twist. Okay, since it's a new year, we gotta have a new year, or a new way rather, of doing things here. So, for our Q&A today, meron lang tayong konting gimmick. This is called One Truth and One Lie. Kasi House of Lies eh. So, kailangan may ganon. Di ba? So, ganito lang po yan. Bawat isa sa ating cast ay magbibigay ng dalawang bagay tungkol sa kanila. Yung isa doon, syempre, totoo. Yung isa naman po, kasinungalingan. So, pipili tayo ng miyembro. Teka, tanong na, ready ba kayo? Ready? Ready, ready. Iniisip na nila. So, now you still have time to think about your truth and lie. Sige po. So, pipili tayo ng miyembro mula sa ating media to answer, alin ba? To identify alin ba yung totoo, alin ba yung kasinungalingan. Pero syempre, para mas ganahan po kayo, marami tayong prizes if you get it right. Prizes to be given away, we have Nailandia Manicure and Pedicure gift certificates care of Miss Jackie Lu Blanco. Yan. Also, we'll be giving away My Dentist Dental Clinic Teeth Cleaning gift certificates care of naman Miss Chris Bernal. Okay, parang nagulat si Miss Chris. Yan. From My Dentist. Yan. Mamimigay din po tayo ng Don Benito's Cassava Cake care of Mr. Kokoy De Santos. Yun. But, after the program, wag po kayong aalis. Kasi meron tayong raffle. Big prizes to be given away here. Care of Miss Beauty Gonzalez. Yan. And I would like to emphasize big prizes. Kasi magugulat po kayo sa ipapamigay mamaya after the program. Okay. So, after naman po mahulaan, ikikwento ng cast yung truths about them para mas makilala pa natin sila. And don't worry dahil, again, after the MediaCon, we still have table interviews for your questions and your stories. So now, shall we begin? One truth and one lie. We shall. Ready na? Okay, ready na. Para hindi pa kabado lahat. Siyempre, mauuna yung pressure sa ating cast members. Let's hear first the one truth and one lie about Miss Beauty Gonzalez. Oh my God. Ako agad. Okay. What? I'm bad. Lagi ako nahuhuli eh. Hindi ako magaling magsinungaling. Okay. Yung truth. Sasabihin ko yung truth? Yeah. Okay. Hindi. Wala. Basta dalawang bagay lang tungkol sa'yo. Uunahan ng press natin kung totoo, kung ano yung totoo at saka kung ano yung kasinungalingan. Tumakas ako gamit sasakyan ng magulang ko. Siyempre. I was 16 or 15. Huwag niyo akong gayahin ako. Mapapanood to ni Olivia. Yeah, oh my God. I was at the farm. Tumakas ako. Eh, ang boring ng farm namin eh. Nasa gitna kami ng sugarcane na wala kaming kapitbahay. So, I got bored. So, hulaan niyo kung sinong pinuntahan ko para tumakas ako. Okay. Teka, Beauty. Yun ang una mo. Yes. Unang something about you. Yun yung Yes, una. yes, Okay. So, yung una, tumakas ka gamit yung kotse ng Magulang ko. Magulang mo. Ng daddy ko, specifically. Okay. Yeah. So, yun yung una. Ano yung Pag pangalawa? mami ko, lagot ako, mas masakit ang Okay. kapalit eh. So, ano yung pangalawang info? Mamaya natin sagutin kung sino yung Pangalawang pinuntahan info mo. sinong kasama ko, sinong pinuntahan ko. Gusto ko yung hula nila. Okay. Ano ba? Hindi ako marunong. Okay, hindi. Barat games. So, i-refresh lang Bakit natin. ako nauna? Pwede bang pagkakan? So,
magbibigay ka ng dalawang bagay tungkol sa'yo, dapat merong isang totoo, dapat may isang hindi totoo. Yan. Basta i-state mo lang sa amin yung dalawa. Gusto Kunwari. kong maging nung bata ko gusto kong magkaroon ng sementeryo. Okay, yun yung una. Mm. Yung pangalawa. Tumakas ako gamit ang sasakyan. Okay. So, Na magulang ko. Okay. Oh, So, talagang una- bumalik siya, no? Ang cute mo. Thank you. So, gusto mo magka-cemetery. Yung pangalawa, tumakas ka gamit yung kotse Kotse ng ng magulang magulang mo. ko. Okay. Pero gusto mo mahulaan nila kung sinong Eh, pinuntahan papahulaan ko. natin. Oh, papahulaan natin. O Walang sige, problema. stop na. Hindi, papahulaan natin. So, any members from our media, sinong gustong sumagot nun? Ano yung katotohanan doon at ano yung kasinungalingan? Raise a hand. Sino yung sasagot? Yes, sir. What's your name? Jico from TikTok. Okay. Yung truth, yung yung pangalawa, yung nag-drive siya, yung family, specifically yung dad niya. Yung lie. Tapos yung lie po, yung gusto niya magka-cemetery. Anong muna natin? Tama ba? Beauty. Oo. Tama? Oo, tumakas ako. Oh, tama yung tumakas. Sabi na niya kanina eh. Pero gusto ko mahula niya kung sino yung kasama Oh, ko. ito. Oh. Sino yung pinuntahan ko? Jowa ba or kaibigan? Oh, hulaan mo, sino yung pinuntahan niya? Jowa. Mali! Hindi, mabait pa ako noon, friends. Ah. Ayan, kaibigan. Sige, explain mo nga sa amin, Beauty, ano yung nangyari sa'yo nung tinakas mo yung kotse. Siyempre, medyo adventure yun. Pag bata ka, kabado ka nun. No, I was confident eh. Okay. I was pasaway when I was young. So I was alone at the farm and then I got so bored and then sabi ko sa yaya ko na wala tayong ginagawa. Alika na, punta tayong Dumaguete. Sabi niya, Ma'am, natatakot ako. Hindi, konting shot pa. Pinainom ko. So, nag-drive kami papuntang Dumaguete. I went to my friends, nagkita kami, we had fun. And then, after that, nung pauwi ko, hindi ko alam, sira pala yung sasakyan ng dad ko. Bumulusok kami sa sugarcane. As in, lumipad yung sasakyan na drive ko papuntang sugarcane. And then, syempre, dataranta ako. Anong gagawin ko? Paano ko papakuha yung sugarcane? May nakita akong traktora ng delivery ng vegetables. So, I was like, Kuya, pa-help naman. I paid them mga 50 pesos po nun. So, Uy! pwede bang pahila yung sasakyan ng, di naman sobrang disaster, pero like, pinahila ko and everything like that. Tapos, pinar ko talaga na yung yupi, pinar ko talaga na dikit sa wall para hindi mapansin ng tatay ko. Siguro napansin na lang niya siguro after a week kasi yung taga-deliver ng water. Sabi niya, uy, kumusta yung anak mong babae? Lumipad yung sasakyan. May witness pala. Yeah, syempre naman, pag yung sugarcane, mataas yun, di ba? Makikita mo talaga na may nasira or whatever. Ang liit lang kasi ng tao na yun. So, nalaman talaga na it was me. And then, ayun, after 1 week, and then, pinakain pa ako ng tatay ko bago niya ako pinagalitan. As in, pero lesson learned. I mean, like, I can't imagine my daughter doing it right now. Tagin ako ng puso, pero I'm fun. Okay. That's why. Yun na lang yung reason, no? I'm fun and beautiful. Buti na lang pina-explain natin yung kwento, no? Uy, naku, Ginoo. Pwede ba next person naman? Hindi. Pwede ba sa'yo malabas malala? Hindi kasi nung sinabi niya yun, parang, okay. Parang simple lang eh. Parang, tinakas ko lang yung kotse, lumabas lang kami, gano'n. Ang dami palang layers ng kwento. Oh, Yeah, daming layers okay. pa. Pero, additional. Oh, sige, meron pa. No, I don't wanna say more. My life is so beautiful. Okay. But, Miss Beauty, we also wanna ask you, based on your experience with Miss Chris, the Yes. person right beside you taping House of Lies, ano naman yung mga traits niya na gusto mong magaya o yung gusto mong makuha? No, I really admire her now when she goes to the set na wala siyang dalang script. Like, sobrang Wow. memorize niya yung lines niya. And
Oh, you do I mean, you should be proud of it. Like, ako, I really wanna have that habit na pwede kong bitawan yung script ko. But sometimes kasi I get so insecure with my Bisaya and my Tagalog and English. Naghalo-halo na ba? Nag-mash up na ba? So, kaya kailangan ko bit-bit yung script ko para lang sure ako sa linya ko. Ayun lang. I mean, like, yun yung isa sa mga treats ko na na-admire ko sa kanya. And I wish I could wear heels like this. Like, yung mga Louboutin, I die for those shoes, pero kayang-kaya niya. I mean, like, ang ganda kasi, like, iba yung tindig mo, iba yung tayo mo, and she has a beautiful collection of her shoes. So, this is one of those things that I like. And ang sipag niya mag-vlog. Ang sipag niya mag-vlog, which is so opposite of me because I'm so lazy. I'm a writer than a talker. I like to do actions more than saying things more, which I am really talking a lot right now, so okay na. Thank you. Okay lang. Please keep going. Anyway. No, stop. Oh, enough about me. Let's talk about you. Why are you so guapo Hey, today? no. I'm here to host. Okay. But thank you so much, Miss Beauty. Okay. Miss Chris, ano Oh, yung thank you. masasabi mo doon sa sinabi ni Miss Beauty? The feeling is mutual. Ganun din. I admire Beauty din. Kasi wala ka rin namang script sa set. Meron ba? Or hindi ko napapansin. Pero ganun din naman si Beauty. As in, alam na yung mga eksena, halatang pinag-aralan niya, kaya madaling ka-eksena. Ikaw ba, meron ka rin gustong makuha sa kanya o magaya na habit niya sa set? Sa set, hindi naman magaya, pero nai-inspire lang ako. Kasi parang she treats everyone on the set talaga fairly. Yung pantay-pantay, at saka she knows how to give back. Lagi siya nagpapakain sa mga tao. Alam mo yun? Sa mga ano din, parang hindi siya napapagod. Kahit buong araw siya na umiiyak, hindi siya napapagod. Sana may ganun pa akong energy. Napapagod din. Napapagod din daw. Napapagod din. Yeah, I mean, napapagod din. And I just want to say thank you to the whole production, to Miss Lenny, to everyone. I mean, I've been working with them. This is my 4th show with them. So talagang blessed ako na sobrang alagang-alaga ako sa kanila at gets na nila yung topak ko. And also si Direk Jerry. Oh my God, this is my 4th with them. Also, With Direk Jerry. At the same time, I'm blessed. At the same time, I'm challenged because ano pa bang papakita kong bago for him. But with this guidance, I know na marami pa siyang ma-unravel sa akin. But I'm so thankful sa lahat ng production for really, you know, I couldn't give my best without them. And also my crew, si Janine, my makeup, my staff, Olga, my longtime driver na nakakaintindi sa akin. Maraming salamat and to all my co-actors because you can't be a great actor without someone being with you as great as you because you're just reacting to the person. So That's maraming salamat sa inyong lahat. That's right. Sobra. Thank you, Miss Beauty. Now, si Miss Chris naman ang magbibigay ng dalawang statements about yourself na totoo at kasinungalingan. Okay, first statement. I started working as a passerby in a movie in the hopes that I would be discovered. Second statement, before Starstruck, I have a tita na talent coordinator and then she had me audition sa Regal Films and then doon ako nagsimula. Okay. Kung kilala niyo si... Seryoso, di ba? Oo nga. Kung kilala niyo si Miss Chris, simula sa simula, malamang alam niyo yung truth doon at saka sa lie. Anybody who wants to answer that, you guys can try. Pwedeng sumubok. Sinong gusto? Sige. Sir, yes po. Yung una ay... Yung passerby lang siya sa... Hi Chris, I miss you. Ikaw talaga, kilala mo talaga ako. Yung passerby siya sa mga projects. Yung I una, miss you. Yun ang true totoo. Yung pangalawa, lang. yung lie. Miss Chris, tama ba yun? Teka, may nagkakalinawan sila ni Sir Mike. Totoo. Tama. Yun yung truth. Okay, yung truth, yun yung passerby siya sa movie para mapansin siya. Yung may tita siyang talent coordinator. Di totoo, not true. Tama, Miss Tama. Chris? Okay. Sige nga. Miss Chris, kwento mo nga sa amin yun kasi syempre,
Yun, di ba lahat may effort para makarating sa industriya, para sumikat. Kwento mo yun yung lalo na yung simula na yun na, di ba, kahit maging extra sa likod, passerby sa likod, willing kang i-take para lang meron kang appearance dun sa pelikula. Hindi, gusto ko kasi talaga maging artista. Kasi bata pa lang ako, ginagaya ko sila Miss Judy Ann Santos, ganyan. Tapos, every time may taping malapit sa bahay namin, mag-aayos talaga ako, magpapaganda ako, tapos dadaan-daan ako, kunyari ganyan. Tapos, sa sobrang desperate ko, pumayag na ako na maging passerby, ganyan. Tapos, Mr. Vic Soto pa nga yung mga artista nun eh. Tapos wala, nasa background lang ako, ganun. Sobrang gusto ko talaga mag-artista, yun yung kwento na. Actually, sumali pa nga ako sa PBB nila Batch ni Beauty eh. Oo, hindi ako natanggap eh. Tapos trinay ko na tong Starstruck. Okay. Batch 4, 2007. Oh, grabe yung journey mo from, dreaming to become one of the big stars as a passerby to now, one of the biggest stars here in the network. Ang galing. Ang galing. Okay. Miss Chris, thank you so much. Thank you. Okay, now, punta tayo kay Sir Mike Tan. Oh, Sir Mike. Sir Mike! Sir, Mike. Meron ka bang Kung hindi sir, kuya eh. Kuya? So susunod tito na. Okay. Ikaw naman, ano yung dalawang statements mo? Oh yeah, yung first, may nalugi akong restaurant before. Isa yan. Tapos yung isa naman, yung pangalawa, nag-aaral ako sa isang culinary school. Ayan. Una, may nagsarang restaurant. Pangalawa, nag-aaral sa culinary school. Sinong gustong sumubok? Manghula. Okay. Ma'am. Life yung pangalawa. Nag-aral. Oo. Lahi daw yung nag-aaral siya sa culinary school. Tama, Sir Mike? Yung totoo yung nag-aaral sa culinary school. Ay, nako mo! Sorry, Ma'am Rose. Sige nga. Thank you, Ate Rose. So, yung una yung... totoo yung... Totoo yung Nag-aaral sa culinary school. Hindi totoo yung may naluging business. Kwenti mo yung nag-aaral ka sa culinary school. Bakit nag-decide kang gawin yan? Actually, siguro, hindi ko na sabihin kung ilang taon ako na. Nung bago pa lang sa showbiz, gusto ko na talaga mag-aaral ng culinary school. Kaya lang, 2 years yata yung kailangan. So, hindi ko kaya mag-aaral kasi ako din yung nagsusupport sa family ko. Tapos kapag nag-aaral naman ako, mag-stop lahat ng work. Kasi ganun ako mag-aaral. So, mga 5 times a week yung mangyayari. Pero finally, 2 years ago, nagkaroon ako ng chance na mapagsabay yung culinary school, pati yung showbiz. So habang nagtitaping ako, minsan after ng taping, dediretso ako mismo sa Katipunan kasi nandun yung school. Ayun. Nandun yung school. So doon ako nag-aaral kasi once a week lang din naman yung mga class namin, tas mostly online na. But ano siya, Cookery 2. Tama ba ako, Kokoy? No? Ang term ay Cookery 2 for TESDA 2. Yeah, so technically, pwede akong mag-apply para magtrabaho bilang cook. Yeah. OJT na lang ang kulang ko. OJT na lang? Yeah. Okay. Okay yun kasi yung hindi totoo yung nalugi yung restaurant. Kasi lahat ng business niya successful. Kaya layong nalugi yung business. Okay. Sir Mike, additional question for you about sa katawa mo dito si Mr. Martin Del Rosario. Same question with Miss Beauty and Miss Chris earlier. Ikaw ba meron kang nakuwang trait sa kanya na talagang pag nandun kayo sa taping, grabe to? Alam mo, Diba, kinakaingit ko kay Martin. Dati kasi, halos parehas kami. Yung kapag taping, meron kang time to relax. Yung mga kapag laro ka ng mobile games, makakatulog ka, ganon. Pero ngayon, hindi ako makatulog, hindi ako makapaglaro ng games kasi feeling ko anytime soon, kailangan akong tawagin sa set. So lagi lang ako nasa script ko or iniisip ko kung ano yung susunod na eksena. Pero si Martin, tulog, naglalaro ng mobile games. Pero pagdating sa set, kakain, tulog siya, kakain, matutulog, tapos kakain ulit. Sabi ko, Martin, anong ginagawa mo? Tapos pagdating sa set, nagtatransform. Sabi ko, anong Martin? So nakakaingit yung mga ganun pa. Okay. So, speaking of Martin, masasabi mo dun, ano yung superpowers mo na yun? Di ba? Yung hindi siya tumataba kahit siya ng kanin. Oo.
Ganun talaga ako. Mahilig ako kumain sa set. Tapos, ang bilis kong makatulog. Once na upo na ako sa taping chair ko. Siguro mga magpapapindot lang ako kay kuya ng paa. Yan yung ano ko hilig ko. Siguro after 5 minutes, tulog na. Tulog na. Pero yung yung mga scenes, grabe rin ako mag-memorize. Parang si Mike, nakikita ko lagi nandun siya sa desk niya. Talagang dedicated siyang paulit-ulit mong binabasa yung script. Ganun din naman ako. Okay. Hindi pa yun yung dalawang statement mo. Yes. hindi Meron pa. pang additional. Sige. Give us your statements. One truth and one lie. One truth and one lie. Sige. Meron akong matinding allergy sa balahibo. Na to the point na sinugod ako noon sa ospital dahil may naamoy akong yung balahibo ng husky. Pumasok sa sinugod, halos nag 50-50 ako ng time na yun. Tapos yung pangalawa, mahilig ako mag-collect ng mga luxury perfume dahil hindi ako mahilig mag-accessorize, so perfume na lang. Okay. So, yun yung dalawang statements. Allergic sa balahibo at saka mahilig mag-collect ng luxury perfume. Sino po ang gusto sumubak, sir? Yes, sir. Try lang, try. Sige, try ko lang. Martin, yung first statement mo yung truth and yung second yung lie. Tama ba? Mali. Ay, mali! Hindi totoo yung allergy. Hindi totoo yung allergy kasi meron akong 8 aso sa bahay. Ganun talaga, House of Lies. Ginalingan magsinungaling. Grabe. Kaya effective na effective, Pati dito, tayo, nalilin lang. Oh, Marts, kwento mo yung truth na sinabi mo. Mahilig ako mag-collect ng perfume. So, pag nag-abroad ako, naghahanap ako ng mga kakaibang scent. Kasi hindi ako mahilig sa yung fresh. Mahilig ako sa amoy. Dati kasi yung bata ako, mahilig ako yung sa libro, yung inaamoy yung pages. Mahilig ako sa library, mahilig ako sa luma, sa musk, sa leather, yung ganyan. So, yun yung hilig ko kasi hindi ako, usually yung suot ko, sneakers, shorts, plain t-shirt, ganun lang. Hindi ako mahilig sa relo, hindi ako mahilig sa mga kung ano-ano accessories. So, parang feeling ko, pag nakapabango ko, na-elevate yung look ko. Parang pwede na, ganyan. Meron ka bang preferred scent ngayon? Yung talagang favorite mo? Favorite ko yung Monsieur by Frederic Malle. Okay. Sige. Marts, ikaw naman, balik natin kay Mike kanina. Meron ka bang, hindi yung favorite niyang pabango, yung yung gusto mong magaya kay Sir Mike? Obvious na obvious. Sana makuha ko yung tangkad niya kasi pagka-eksena ko sila ni Beauty, naalala ko yung pictorial. Kailangan ko pa umapak ng apple box para magkain kami. Yun. Kasi ang ganda ng tindig ni Mike eh. I mean, tangka, di ba? Ang ganda lang parang pang-model. Wow! Pang-model. Okay. Thank you so much, Marts. So, from this side, we're done with our leading men, and of course, Miss Beauty and Miss Chris. Now we go to the other side. Anyways, magandang hapon po sa inyong lahat. I would like to acknowledge the presence, of course, of our boss, Ma'am Cheryl. Thank you ulit. Teka. Alam mo, totoo lang, hindi ko masyadong pinag-isipan. Ito, sige. I'll try to. Ang galing mang bluff ni Martin. Kailangan matapatan niya. Meron akong pelikula na ginawa na ang first choice was Maricel Soriano. Pero eventually, ako rin yung nakuha for that film. Pinalabas siya 1986. It turned out to be, thankfully, a blockbuster. Yung Blues ang Itim. Tapos yung isa namang kwento ko sa inyo guys, at 15 years old, muntik na kaming ikasal, nagtanang kami. Ayaw niya to kasi minimension ko siya, teka muna, pero kasama ko sa history ko talaga ito. Hindi pa nakalimot, hindi pa nakamove on, House of Lies, ano ba ito? Nagtanang kami ni Albert Martinez at 15, nung ako'y 15 years old siya. 3 beses pa nga, as a matter of fact. Diba? Pero hindi natutuloy kasi pagka yung papunta na dun sa West, sa judge, huwag naman magagalit si Albert, hinihika siya. So, hindi kami natutuloy, Ma'am Cheryl. Yun ang kwento ko. Sir, yung si... Meron na. Sige, sir, yes. Yung mga kaibigan natin.
Okay, no ba? Ambet. Si Ambet, nako, ayan, hello. Yeah, truth yung pangalawa, lie yung una. Tama. Tama, oo. Okay. So, blusang itim, ikaw talaga po ang first choice. No, actually, ang first choice is Miss Alma Moreno. Hindi si Miss Maricel. Okay. Can you please, ito, interesting to kay Miss Nuki kasi pareho may revelation eh. Pakwento naman po nung pagtanan, Miss Nuki, kung paano tayo napunta dun sa desisyon na yun. Teka, anak, nagkamali yata ako sa pag-reveal. Paano napunta doon sa pagtanan? Kasi di ba pagka in love talaga, first love ko kasi itong si Albert. Alam naman ng mga kaibigan ko dito na talagang si Little yung aking talaga one and only at the time. So, ayan, alam niyo natataon, yung dalawang times nagtanan kami, tumakas kami nun sa set. Nasa shooting kami nun. Tapos bigla na kami sumegoy, papunta na ng Antipolo. Yung isa naman, Tagaytay ang naisip namin, may kakilala daw doon. Huwag na natin masyadong i-expound. Pero totoo yun, Ambet. You got it. Congratulations. Wow. Nice to see you all here. Thank you for coming. Miss Nuki, thank you. Pero additional question, okay, ikaw naman, katulad ng mga tanong natin dito sa kabila kanina, meron ka bang gustong magaya doon naman kay Miss Jackie Lou Blanco pag nasa set siya? Marami. Totoo lang, ito not because we're here, no? But talaga si Miss Jackie kasi, I love her attitude. We all love Jackie. There's nothing bad to say about her, but only good things. Kasi si Miss Jackie, maganda yung work ethic niya, maganda yung the confidence in herself is there. She's a good, kind person. She has a beautiful heart. And nafe-feel naming lahat talaga yung support ni Miss Jack sa aming lahat. Walang insecurity sa katawan. She's cool. She's cool. I love her. That's what you admire. I admire her. Ayan, kay Miss Jackie. Thank you so much, Miss Nuki. And speaking of Miss Jackie, your turn to give us your info. Nag-isip ako, ito yung naisip ko. Okay, first, nung di pa kami ni Direk Ricky, there was an instance na magkaharap kami, tapos he leaned forward and I said, oh wait, I'm not ready yet. Tapos sabi niya, so the first one is not ready, kala ko kasi hahalikan niya ako. Tapos sabi niya, I know, kasi meron kang etiketa dito na kalabas. Okay, nakakahiya, no? Kala ko halikan ako. Second naman, ganun din. Nag-lean forward siya. Tapos ko, naku, wait, I'm not yet ready. I'm trying to get over the relationship before. Give me time, di ba? Tapos, akala ko halikan ako. Tapos, nung maging mag-boyfriend na kami, sabi niya, hindi, actually, I was just going to embrace you. So, alin dun yung truth, Okay. alin din yung lie. Two similar situations. Yes, similar na lang yung ginawa ko. Magkaiba lang yung detalye. Okay. Sinong gusto pong sumubok? Pipili lang kayo kung alin yung totoo doon. Ayan. Mahirap nga eh. Sige, ma'am. Go ahead. Rog po from Cinema Bravo. Hello. Truth po yung pangalawa. Truth yung pangalawa. He was just going to embrace me. I thought he was gonna kiss me. Okay. Truth yung pangalawa. Ayan. Embrace pala. Embrace pala. Eh kasi nag-lean forward siya, kala ko naman nahalikan niya. Okay. Kailan nangyari yung first kiss, Miss Jackie Lou? Oh my gosh. Tinanong ko talaga. Kasi I think eventually. eventually after that, the Eventually. embrace became a kiss. Oh, okay. But not that same night. Okay. Just a Kaya clarification, hindi not that same pahirap night. lang ng slide. Got it. Got Konti it. lang. Okay. At least, di ba, naramdaman natin si Sir Ricky. Anong muna? Yeah. Taking it slow. Yeah, taking it slow. Yan, okay. Ikaw naman, Miss Jackie, you heard Miss Nuki share, what she loves about you on set. Ikaw naman, ano yung talagang ina-admire mo sa kanya kapag nasa taping? Ito si Cookie, even if actually this is our very first soap, we were able to, nagsama kami ata sa Captain Barbell pero hindi naman kami nagka-eksena. She's always been just very sweet and very kind and very genuine. Very genuine. Parang hindi ko siya nakikitang if she is
Maybe if she feels slow, she's just in one corner pero hindi niya maa-affect ang kahit na sino if she's not in a very jolly mood, di ba? Oo. Ako kasi if I'm not in a very jolly mood, siguro mas noticeable sa akin. I'm just quiet, hindi naman but yeah, I think that's a nice trait to have because if you are not having a good day, it's not anybody's fault. Diba? So it's nice that you're just keeping it cool and just being more responsible siguro and more mindful, I guess. So, I love working with you. It's been such a very, very beautiful experience. I hope we get to do more. Wow. Thank you. Thank you so much, Miss Jackie Lou. Heartwarming words for each other. Okay. So, now we go to Sir Lito. Ikaw naman. Sir Lito, nako, hindi. Sana gising ka pa. Ayan. Sir Lito, ikaw naman. Ano yung dalawa mong statements? Hello everyone, mga boss, magandang hapon po. Correct. Mahirap akong pakisamahan sa set. Hindi ako masyadong sasalita, nasusupladuhan sila sa akin. And ang laki ng takot ko sa ahas. So, unang statement, mahirap kang pakisamahan, masungit. Ay, hindi masungit. Hindi lang madaling i-approach si Sir Lito, yun yung unang statement. Pangalawa, yung fear mo sa mga ahas. Okay? Sino po ang gustong sumagot? Nako, tricky to. Yes. Yes, sir. Ang truth yung takot ka sa ahas. Sir Lito, totoo ba? Totoo. Totoo. Got it correctly. Sa set, medyo masaya ako sa set at lahat kinakausap ko. Yun naman sa ahas, first kung laman na takot pala ako sa ahas kasi nung bata ako, lumaki ako sa Sampaloc, area na wala ka namang gubat, walang ano. To si meron kaming ginawang with Alice Dixon na nakalimutan ko na yung show, pero ang director namin si Artemio Marquez. Tapos sa eksena, nakaupo ako, tapos ang nabasa ko kasi dun sa script, may gagapang na ahas. Okay. May gagapang na ahas. Tapos nung na ako, higa na ako, kasi kunyari lasing ako. Tapos may nararamdaman ako, may mabigat sa legs ko. Ala. Tapos naka-short pa ako. Yung puso nung kasi mga short-short na maong, di ba? May mabigat, tapos malamig. Pagkakita ko doon sa halos simatayin ako. Tinapid ko yung sabi ko, please, direct, double na lang po. Kaya si Temio Marquez mahilig magmura eh. Sabi, kailangan gawin mo yan, hindi po pwede. Kaya sabi ko, direct, makipagsuntukan na lang ako maghapon. Huwag lang yung ahas, please. Tapos ang guest pa namin na ahas noon, yung Rubina, kung tawagin lang si Rubina, ang laki-laki noon. Ang laki lang. Rehearsal pa lang, talagang hindi na ako parang gusto kong maihi. Tawa ng tawa sila Alice Dixon. Takot ka pala sa ahas. Si Alice Dixon, niyayabangan pa. Meron pa isa nangyari. Si Alice Dixon, niyayabangan niya ako. Sabi niya, ito lang ahas ha. Maya-maya, nung naiwan na siya ng crew, relax na lahat, patay yung caretaker na ahas. Wait, nililingkis na siya ni Rubina. So, lalong nalagdagan yung takot ko. Yung sumunod na eksena, wala silang choice kundi magpa-double. I-double ako. Oo, yun na. Pagkatapos ng Sir Lito, hindi ka na naulit. Makipag-work sa ahas, hindi na. And then, na-overcome ko naman to nung kay Direk Chito Ronyo naman na siyempre, walang choice, sabi ko. Pero Direk, talagang takot ako sa ahas. Sabi hindi, sige, tignan natin kung hanggang saan. So, na-overcome ko ng konti. Hindi masyado. Hindi na. Okay. Na bumaba na yung fear mo. Yeah, medyo bumaba na. Sige. Sir Lito, ikaw naman. Also, for Miss Nuki, meron ka bang, nung pagkatrabaho mo siya, may ina-admire ka ba sa kanya na gusto mong magaya? Pwede ko bang sabihin generally sa kanila? Pwede. Well, unang-unang hinahangaan ko dito sa show, we have a brilliant writer. Nung binabasa namin yung script, talagang yung ma-identify mo kung as an actor,
kung anong dapat mong gawin. Tapos, admire also Direk kasi challenge ako ni Direk. Ang pagkakaalam kasi sa akin nila Sir Anthony, every time gagawa ako ng soap, laging good boy. So nakikita ko si Direk Jerry, parang yung tingin niya sa akin, may challenging na, sandali trabaho tayo dito. And nag-work out naman. Tapos sa mga kasamahan ko, kahit mapagbiro ako sa set, nagbibiroan kami. Pero pagdating sa eksena, doon mo makikita yung seriousness nila. They love their job, doon ko nararamdaman. Each and every one of you, nakikita ko na hindi mo pwedeng pabayaan. Kasi ako natutuwa ako Kasi kapag ang artista, lalo bata, nakikita mo nagre-ready, sa akin sa aking opinion, ang laking respeto nun. Napakalaking respeto nun. Kasi hindi sila pa easy-easy. Doon sa cast na to, yun na napansin ko. And syempre sa aking mga kasamahan na mga actress na talagang ayoko masampal. Of course, dati ko na sila nakasama and confident ako na alam nila, ibig sabihin, they're good. They're best on their own craft. At natutuwa ako sa mga batang to. Kasi hindi sila nagpapabaya. Alam mo yon, lalo si Beauty, pag nakaka-eksena ko yan, kasi sa akin, importante yung mata Yung mata. Kasi pag nakikita mo, kasi ako sanay akong sumuport sa artista Ever since, kahit nung nagsimula ako mag-artista, supporting actor na ako. So as time goes on, na pag-aralan ko na yung, in my own way, paano ko susuportahan to? Di ba? Mapapalabas mo lang yung nuances na gusto mo at kailangan ng istorya kapag nakita nilang seryoso ka. Kasi kapag may napapansin kasi ako mga veteran actor like me, para bang yung gagawin ko yung best ko for myself. No. Gagawin natin yung best natin para sa eksena. Yun lang, thank you. Thank you so much, Sir Lito. Thank you. Ayan, kind words for everybody here in the cast. Now, let's go to Sir Kokoy. Di ba? Kokoy De Santos. Ikaw naman. Sige. Go, Sir Lito. Meron akong nakalimutan. Ginulat din ako ni Kokoy dito. Ayan. Watch it. Panoorin nyo. Oh. Ang dami ko nang ka-eksena na merong mentally challenged, pero iba ang approach niya. Watch it. Aabangan natin yan from Kokoy De Santos. Sige nga, ano yung reaction mo dun, Koy? Kinikilig ako Parang di ko na kaya maglay tuloy. Ano ba yan? Okay. O ngayon, Koy, masusubukan ka. Very challenging sa akin to kasi hirap ako magsinungaling Lagi ako nahuli. Sige. Mahilig ako magpa-araw. Gusto ko nagpupunta sa beach. Yan. Okay. LU. Yan. Pag walang trabaho. Yung isa, pasintabi ho, sa kumakain. Kapag naglalabas ako ng sama ng loob sa CR, gusto ko nakapatay yung ilaw. Okay. Sige. Parang iniiwanan. Pag totoo yung pangalawa, interesting to. Sige. Sino pong gustong mag-try? Hulaan kung alin dun yung truth at alin yung lie. Meron ba? Sige, si Sir Richard. Sir Richard, try mo. Hoping ako na hindi totoo yung pangalawa. Kaya yung first yung okay. Koy, una daw yung truth. Yung mahilig ka magpa-araw, mag-beach, nasa labas. Tama ba? Mag-LU, gano'n. Hindi. Hindi. Lie yun Hindi ako mahilig magpa-araw. So, sabi ko sa inyo, may plot twist pa. Itong one truth and one lie ni Kokoy. Sige, Koy, bakit naman trip mo yung sa dilim? Talaga ba? Ikikwento ko talaga. Nakalalim. Okay, actually kapag tinatanong ako ni Tito Boy lagi sa Fast Talk, lights off.
Hindi, ako, ewan ko, actually, mas focus ako sa goal. Oo. Ewan ko, may ganun akong feeling eh. Mas nakaka-focus kapag madilim. Actually, recently ko lang ito nalaman, mga pandemic. Okay. Pandemic ko na figure out, mas relax ako pag patay yung ilaw. Ang mali lang doon, pati kasi yung exhaust, patay din. So yung kasunod ko medyo, So ayun po, talagang gusto ko pag nasa CR ako at talagang nandun ako, focus lang ako sa goal. Okay. Baka may gumaya nun pagkatapos ito. Try mo, okay siya. Oh, malay nyo, may ma-discover kayo. Okay. Kung ikaw naman, hirap i-segue nun sa susunod eh. Okay, Koy, para naman kay Direk. Ayan, di ba? Nakatrabaho mo si Direk. Ano ina-admire mo kay Direk kapag nakikita mo siya in action sa taping? Hi, Direk! Kay Direk Jerry, nako, ito, nakwento ko kay Direk Jerry to. Bata pa lang ako. Gusto mo yung ganun linyahan, Direk, no? Bata pa lang. May ginagawa dati si Direk Jerry na na proyekto before pa, sa kabila pa. Parang pinag-set visit ako nung dating naka-discover sa akin. Tapos, sabi sa akin ni Direk Jerry noon, oh, kukunin kita, okay ka, bagay kang young Jericho. Ganun. Bata pa to, oh. Hi. Ganun siya. So sabi ko, umasa ako, kasama ko yung airmats ko eh. Kasi parang gusto lang daw ako makita ni Direk Jerry sa personal. Sige. Siguro mga naka-1 linggo na, 2 linggo na yung nakalipas. Hintay kami ng airmats ko. Tapos ngayon, may palabas sa TV. Pinapalabas na. Sabi ko, parang yun ata yun ah. Iba yung artista. Oo. Umasa ako, tsaka airmats ko. Sabi ko, yan yun eh. Yan yung ang artista dun sa pumunta tayo sa set. Diyan sa Camelot Hotel. Anyway, so simula nun, parang sinabi ko sa sarili ko, pag ako talaga naging artista talaga ako balang araw, gusto ko makatrabaho sa Direk Jerry. Oo, hindi ko naman nakala na aabutin ko sa Direk Jerry dito pa sa GMA. Kasi ito yung first na makawork ko sa Direk Jerry. So, sobrang ina-admire ko kung paano siya sa set. Paano ba? Nakakatakot na hindi. Ganun yung feeling eh. Kasi, alam mo minsan na kailangan makinig ka lang kasi minsan talagang kapag hindi mo narinig yung blockings niya, ganyan, medyo aabutin ka. Kasi si Direk parang pag nasabi niya na, na yung paulit-ulit. Totoo yan. Maayos ka! Totoo yan, na-prove ko yan, hindi lang sa bata, pati sa veterano. Nasita na rin ako. Oo. Masyadong relax ang lolo mo, no? Direk, kamusta? Ikaw naman. Pati po ba ako kasama? Teka, hindi Direk, ano muna yung reaction mo doon? Teka, Koy, unang beses mo yan sinare kay Direk yung nakita ka niya nung una, tapos hindi natuloy. Mas detalyado siguro ngayon. Ngayon mas detalyado naman sa akin mo doon. Nabanggit lang yun sa akin, nag-audition siya before for the role of the young Jericho. Gusto ko lang po ipaliwanag. Bigla nag-explain. Yung final decision May sa apela. director. Sa production po yun. Sa network po yun. Si Jairus yata kasi Star Magic. Si Jairus Aquino po yung napili. Ayan. Sinabi ko na! Pero napakahusay. Napakahusay po, bata pa lang napakagaling. Okay. Direk, ibayin natin sa'yo. Hindi ka mapipressure sa statements mo. But you have to talk about, the experience of taping House of Lies. Meron ka bang pinakagusto mong dinidirect dito? Yung talagang nilulook forward mo na siguro eksena o karakter, kung sino mag-aharap dun sa eksena, alin yung so far talagang favorite o yung tumatak sa'yo? Actually, gusto ko po lahat ng eksena. Hindi ako naman plastic. Gusto ko naman lahat ng eksena. Pero syempre bilang ako, gusto ko ang salpukan ni Marge at saka ni Thea. Gusto ko ang salpukan ng dalawang. Beauty and Chris, they give it a different flavor eh. Hindi yung, paano ko ba sasabihin? Hindi yung typical na salpukan. Meron silang mga nuances na binibigay. Honestly, first time ko to work with si Beauty nga 4,000 times na kami nag-work. Hindi, joke lang. From Kadenang Ginto hanggang ngayon. Si Beauty naman po, tama yung sinabi niya, every project sina-challenge ko to give us a different interpretation of the role. Ginagawa naman ni Beauty. Mapapansin nyo ngayon, siguro sa 4 na projects namin, ito yung pinakamalalim na atake ni Beauty. I don't know why. Kung anong pinagdaanan niya between the 3rd and the 4th project. Si Chris po, first time ko maka-work,
Ang galing ni Chris. Sorry, ang galing-galing talaga ni Chris Bernal. Tuwan-tuwa po ako. Pleasantly surprised. She will give you more than what you ask for. Yung sabihin mo, pahingi ng 9%. Bibigyan ka niya ng 10. Kahit yung height niya, 4'2 lang. Joke lang! Dahil insecurity niya talaga yung height niya. Pero kaya-kaya naman niya mag-heels na isang tako. Yun ang pinaka nililook forward ko, yung sabungan ng dalawang Yung sabungan talaga. after ng Prime Queens natin. Yung Kasi clash nila. Kagalingan talaga sila, nakakatuwa pa naman. Ay. So sa susunod na mag-taping kayo niyan, di ba na yung ibibigay nila? Ngayon narinig na nila yan, di ba? Ibang bangis na yung makikita Ile-level nila. up pa nila nila. Okay, pero direct, dito naman sa House of Lies, ano yung kaabang-abang sa kwento, sa mga mangyayari? Siguro nakikita natin sa number one, yung casting combination. First time po ito magkakasama. Present nyo na kanina. Interesting. Pinapanood pa lang. Makaka-excite na silang panuorin yung first time together ng mga artista to. Tapos para sa akin yung relatability niya, kasi aminin man natin o hindi, lahat tayo naglalay. Aminin natin, especially sa ating family, call it white lies, call it ano, we all lie. Na, para hindi masaktan yung mahal natin, hindi masaktan yung nanay natin. Or as simple as, okay ka lang ba kapatid? Sabihin mo, okay, kahit hindi naman. Kasi ayaw mo mag-worry yung taong nagmamahal sa'yo, ganyan. So yung relatability ng different kinds of lies sa buhay natin, may white lies na good intentions, hindi tayo nakakasakit masyado. May super dark lies naman na talaga nakakasira ng buhay ng iba. So yun po yung range ng lies namin sa show na to. Mula sa lies na mabait na katulad ko, joke, hanggang sa lies ng mga yun, na nakaka-apekto na ng Tense buhay. talaga. Okay. And another thing po is beautifully written siya. Thank you to our creative team. Kasi hindi madaling isulat yung mga ganitong show eh. Tama, Kasi, tama. Diyos ko naman, nakita na natin lahat yan. Pero they give it a different touch, different flavor, different interpretation, different lalim. Nakakatuwang basahin, nakaka-inspire i-shoot. Yung totoo po yung proseso namin medyo mahirap. Balitaktakan sa meeting, ganyan-ganyan. Pero pag na-revise, napakaganda. Excite talaga siya i-shoot. Sinishare naman ng actors and tuntua din sila sa script. So yun po. Siyempre, production team, hirap din every shoot. Direk Jerry, thank you so much. Thank you very much. Okay, you mentioned the creative team already. We have a representative from our creative team. One of the concept creators, napangalanan na po, si Miss Denoy. Okay, Miss Denoy, ano po ba ang katotohanan dun sa kakaibang konsepto nitong House of Lies? Two statements wala nila. No, really, it all started with, I was looking at, ano ba yung fantasy versus reality ng mga posts. Naaaliw ako talaga. Yung parang, nauso dati yun, di ba? Yung post. So, naisip ko na parang, what if there's this like family na on paper, they seem so perfect. A loving couple, tapos, power couple, di ba? Tapos, ganyan. And then, pero behind all that, puro ka sinungalingan pala ang meron doon. And then, so nung dinevelop namin, it was that. Ang challenge sa team was to think of lies na may common, pero meron ding iba. Na it could affect one person, but pag tiningnan mo, it could crush all of them. Dahil ang pundasyon ng bahay na to, kasinungalingan. So pag gumuho to, sino pa ang matitira? Parang gano'n. That's it, basically. Grabe yan, Miss Denoy. Thank you so much. Kasi nga naman yung mga lies na yan. Ikaw, kunwari, magsisinungaling ka, hindi mo naman alam kung ano yung epekto niya. Kung gaano karaming tao yung maapektuhan. Thank you so much, Miss Denoy. So, that's a wrap for our Q&A with a twist. Palakpakan naman po natin ang cast at director ng House of Lies and of course, the creative team. Don't worry, for our friends from the press, we still have table interviews after the program. So, now we'll ask you guys for a message to our audience. Imbitahan niyo po silang manood nitong House of Lies. We begin with Direk Jerry Lopez Sinene. Unang-una po, thank you very much for joining us this afternoon. Tulungan niyo po kami i-promote House of Lies, January 19, 3:20 p.m. sa Afternoon Prime. I'd like to take this opportunity to thank the production, who works hard really every day. Sa post, salamat po sa
ginawa niyo magandang OPP at sa lahat ng tulong. Sa mga boss, Miss Cheryl, everyone, Sir Anthony, Miss Helen, at yun, kayo pong lahat, maraming salamat. Tulungan niyo po kami. Thank you. Salamat Direk. Next we have Kokoy De Santos. Hello po ulit. Maraming salamat po sa oras niyo yung hapon at sana po may kalat natin ang magandang proyekto na ito at talagang pinaghirapan namin to at panigurado ako na talaga magugustuhan niyo ito at syempre gusto ko lang din po magpasalamat sa mga boss ko nandito, Miss Cheryl, Sir Anthony, Boss Vic, maraming salamat po, Miss Lenny, Direk, sa lahat po ng napakahuhusay na aktor, actress ngayon, maraming salamat po at ayun po, House of Life, January 19, 3:20 p.m. Maraming salamat po. Thanks Kokoy. Susunod naman si Sir Lito Pimentel. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo ngayong hapon na to. At kagaya sinabi ng aming direktor, Direk Jerry, na tulungan niyo po kami na i-promote ang palabas na ito, ang show na ito at sinisigurado namin sa inyo na lahat po ng the best, yung best na ginawa ng aming direktor, na ginawa ng mga artista, sinisigurado ko po na magugustuhan ninyo. Thank you Miss Cheryl, Boss Vic, and Sir Anthony. Maraming salamat sa inyo. Thank you Sir Lito. Susunod naman po Miss Jackie Lou Blanco. Sana po panoorin yung House of Lies. Malalaman nyo ang kasinungalingan sa malaking bahay. Ano-ano ang mga kasinungalingan ng bawat isa sa amin at ano kaya ang mangyayari dahil sa mga kasinungalingan na yun. We hope that you support the show. January 19 na po, 3:20, House of Lies. Thank you Miss Jackie Lou. Next is Miss Nuki Sir. I would like to reach out sa ating mga press people dito. We need all your support. Thank you for coming uli. But again nga, please support, promote natin ang gusto itong House of Lies kasi napakagaling ng mga bida natin dito. At Nina Jackie, silang lahat ang gagaling nila. So, it's a beautiful, beautiful show. Nagpapasalamat ako muli sa Channel 7, kina-direct sa lahat, sa mga boss, sa producer, Scott, si Lenny, si Jack. I'm so honored and privileged and blessed to have been a part of this. And so I'm just so excited that I'm excited for you to watch it soon. Abangan niyo po, malapit na, January 19 sa ating afternoon prime. Thank you Miss Nuki. On the other side, let's have Sir Martin Del Rosario. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta po ngayon, sa ating mga press people. Sana po tulungan niyo po kami mag-promote ng aming show, House of Lies. Isang bahay na gigibain ng katotohanan. And of course, Ms. Cheryl, Sir Anthony, salamat sa opportunity. Sa ating creatives, writers, napakaganda po ng storya. Maraming salamat sa magandang role din po ni Edward. And to my co-actors, thank you sa inyong lahat. Yun po, House of Lies, January 19 na po. Anak, pwede sumingit. Yeah, go ahead po. Alam mo, last but not the least, hindi ko dapat kalimutan, of course, the one and only Direk Jerry. Yan. I'd like to thank Direk for being so patient with me. Maraming salamat, Direk. Thanks Direk. Yan. Okay, next. Okay. Mic drop, ibig sabihin ng Mic. exclamation point, Direk. Correct. Mic drop. Next, mic tan. Okay. Po, maraming salamat po sa mga kaibigan namin na press na dumating po dito at syempre din sa mga taga-social media natin. Thank you so much. Ms. Cheryl Ching, thank you so much for the opportunity again to prove myself again. And Sir Anthony, thank you. Boss Vic, thank you for visiting us. Ayan, sa creatives natin, sa writers, thank you. Salamat po sa pagpapahirap sa amin sa set. Napakaganda ng script at sobrang hirap niya, to be honest with you. But very challenging. Sa mga co-actors ko, thank you so much for always supporting each and every one dun sa mga eksena natin. Beauty, thank you so much. At Direk Jerry, maraming salamat. Thank you so much. Ayan, parang every taping talagang hindi niya man sabihin. Alam kong, ayun nga, laging china-challenge sabi ni Tito Lito. So, lagi naman kaming nakakasa doon. Muli po, maraming salamat po. Sana tulungan niyo po kami na i-promote tong napakagandang show na ito. Maraming salamat po. Thank you Sir Mike. Susunod naman, Miss Chris Bernal. Hello po.
po. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng press na nandito. Maraming salamat sa oras ninyo. At sana po tulungan niyo po kami i-promote ang House of Lies. And salamat din sa lahat ng bumubuo ng House of Lies, kina Miss Lenny, sa lahat ng staff. Salamat sa pag-aalaga sa amin sa set. And syempre po sa mga writers, thank you kasi binibigyan niyo ng kulay at lalim yung character ko. Na-challenge talaga ako. Talagang parang laging may bago. Ako yung nagugulat. Maraming salamat. And of course, sa mga bosses ko po, kina Miss Cheryl, kina Sir Anthony, kay Sir Boss Vic, thank you po sa Sparkle GMA Artist Center. Maraming salamat kasi binigyan niyo sa akin itong role na to at naisip niyo ko at naalala niyo ko. Kaya maraming salamat po. At sa lahat ng co-actors ko, thank you. Ang gaan-gaan niyo lahat katrabaho. Beauty, ang galing-galing po. Oo, talagang 100% yung effort and energy. Pati si Martin, lahat talaga, Mike. And of course, Direk, maraming salamat kasi ang bibigat ng mga eksena pero ang gaan lang. Yung parang, alam mo yun, ang sarap magtrabaho. Looking forward ako sa taping kasi alam ko masaya lang and relax lang. Pero ramdam yung pagkain mo sa amin saka puso talaga yung mga eksena. Maraming salamat, Direk. Yun lang po. Thank you. House of Lies sa January 19 na po. Salamat, Miss Chris. And finally, Miss Beauty Gonzalez. Wow. Unang-una sa lahat, I want to thank GMA. It's been 4 years with you guys. I had so many beautiful shows and I'm so grateful for you, Miss Cheryl, Sir Anthony. I remember my first show with you was with Loving Miss Bridget. Thank you so much. It gave me a different set of fans. It felt good to be working with Kelvin also. Miss Cheryl, thank you for always believing in me and supporting me. And also my manager, Kat, Mama Becky, John, thank you so much. And to the production, maraming salamat po. This is my 3rd show with you guys. I don't wanna be teary-eyed, pero maraming salamat kasi na tinatanong nila saan ko nanggagaling yung lakas ko buong araw na umiyak. Dahil po sa inyo yun, kasi you make my job easier and kahit gano'ng kahirap at mabigat, nandyan kayo sumusuporta sa akin. Direk Cano, I'm so happy to finally meet you. Thank you. I can't wait to have more taping days with you. Direk Jerry, I love you. My fairy godmother, my lucky charm. Yung dasal natin dalawa, 2 years. 2 years, hopefully. House of Lies. 3. Make it 3. Yes. And to all my co-actors, oh my God, I'm so proud of Kokoy. He's a big revelation talaga. Napakagaling ni Kokoy dito. Kung alam niyo lang, the moment I see him, iyak na ako. Pero the moment na nilalapit na niya yung turtle sa katawan ko, nawawala na ako. Pero thank you, Kokoy, my mom, Miss Nuki, Miss Jackie, Sir Lito. Thank you so much. It's a privilege. Also, Martin, sa ABS, hindi tayo nagkatrabaho, but now, finally, thank you. And of course, Mike, my husband, my lovey. I can't wait for them to see Hot Daddy coming out soon. And of course, ang pagbabalik, the one and only Miss Chris Bernal. Alam nyo, I told her the moment I got back to show na my husband, super big fan sa'yo ng artikulo. Sabi niya, the moment na nalaman niya na si Chris, sabi niya, galingan mo ha. Sabi ko na, oo naman. Sabi ko na, I always give my best. Walang kulang, walang talagang todo-todo ako. And sa writer, maraming salamat po, Sir Aloy, Miss KitKat, maraming salamat sa lahat. Napakadaling gawin yung storya kasi pagbasa mo pa lang, ramdam mo na yung eksena. So maraming salamat. Ayoko umiyak, pero sobrang nagpapasalamat ako sa GMA kasi ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niyo sa akin. Kaya sana po, sa lahat po ng mga reporters dito, maraming salamat po. Mag-enjoy po kayo sa raffle mamaya. Good luck. And let's spread the word. House of Lies, 3:20 po, GMA Afternoon Prime. Sana po, supportahan niyo. Maraming salamat po. Thank you, Miss Beauty. Once again, a round of applause for the cast and director of House of Lies. As they've been mentioning, January 19 sa GMA Afternoon Prime. Pero, nabanggit na